Welcome to my channel, Learn with Teacher Ali. Makabansa, Grade 2, Quarter 1, Week 6, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga institusyong bumubuo sa kinabibilangang komunidad tulad ng paaralan, mga sentrong pamahalaan o nagbibigay serbisyo, sentrong pangkalusugan, pamilihan, at simbahan o moske at iba pang pinagtitipunan ng mga kasapi ng ibang relihiyon. Para sa guro, maghanda ng mga larawan ng doktor, guro, punong barangay, tindera, at pari o imam ang mga itatago para hanapin. Ngayon naman ay maglaro tayo. Mga panuto. Ang mga mag-aaral ay maglilibot sa loob ng silid-aralan at hahanapin nila ang mga nakatagong larawan. Pagkatapos nilang mahanap ang mga larawan, tutukuyin nila kung sino-sino sila. Ngayong araw, tatalakayin natin kung paano natutukoy ang mga institusyong bumubuo sa kinabibilangang komunidad tulad ng paaralan, mga sentrong pamahalaan o nagbibigay serbisyo, sentrong pangkalusugan, pamilihan at simbahan o moske at iba pang pinagtitipunan ng mga kasapi ng ibang relihiyon. Basahin ang mga sumusunod na salita. Paaralan, ospital, barangay hall, pamilihan, simbahan. Mga bata, ibigay ang inyong mga ideya o opinyon tungkol sa mga binasang salita. Ang ating aralin ay tungkol sa mga institusyon na kinabibilangang komunidad. Paalala lamang po para sa mga guro, maghanda ng mga larawan ni Ana at Sadia. Paaralan, gurong babae, ospital, lalaking doktor, barangay hall, lalaking punong barangay, pamilihan o palengke, babaeng nagtitinda, simbahan ng Katoliko o moske at pari o imam. Bago babasahin ng kwento, idikit sa pisara ang larawan ni Ana at Sadia. Pagkatapos, ibigay sa mga mag-aaral ang mga larawan ng tindera o tindero, doktor, pari, imam, gurong babae, nakadikit sa stick o popsicle. Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ang magkaibigang Ana at Sadia. Si Ana ay isang mag-aaral sa San Lorenzo Elementary School. Anak siya ni Aling Clara na isang tindera sa palengke at tubero naman ang kanyang namayapang ama. Habang nasa paaralan, marami siyang natutunan sa gabay ng kanyang guro na si Binibining Santos. Sa palaruan ng paaralan, siya naglalagi at naglalaro habang wala pa ang kanilang guro. Dito niya nakilala si Sadia, isang Muslim, na naging matalik niyang kaibigan. Ang San Lorenzo Barangay Hall ang isa sa mga istrukturang nadadaanan ng magkaibigan tuwing pumapasok sila. Nakikita nila rito ang mga taong naglilingkod sa barangay gaya ni Mang Tiago, ang punong barangay ng kanilang komunidad, kasama ang iba pa niyang mga kasamahan. Isang beses habang papauwi si Ana, sumaglit muna siya sa pamilihang pambarangay ng San Lorenzo upang tumulong sa ina na magtinda. Ginagawa niya ito minsan kung may gusto siyang hingin sa ina. Hindi naman makatanggi si Aling Clara sapagkat mabait na anak si Ana at nagsusumikap pa sa pag-aaral.
Tuwing linggo, sumasama si Ana sa ina na magsimba sa Our Lady of Peace Parish Church. Samantalang si Sadia naman, tinuturuan ng kanyang ama at ina na magdasal at sundin ang aral ng Islam. Sa murang edad, naikintal sa dalawa ang halaga ng pananampalataya. Ngayon mga bata, sino-sino ang tauhan sa kwento? At saan unang nagkakilala si Ana at Sadia? Narito ang ilang halimbawa ng mga institusyon sa kinabibilangang komunidad. Una ay ang paaralan. Ito ay isang lugar kung saan nagaganap ang pagtuturo at pag-aaral. Dito nag-aaral ng mga aralin at natututo ng mga konsepto at kasanayan ang mga mag-aaral. Halimbawa nito ay ang elementarya, sekundarya at kolehiyo. Halimbawa naman ito sa ating binasang kwento ay ang San Lorenzo Elementary School. Guro naman ang tawag sa taong nagbibigay serbisyo o naglilingkod sa paaralan. Pangalawa ay ang ospital. Ito ay isang pasilidad o institusyon na nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga may sakit at nangangailangan ng medikal na atensyon. Dito ginagamot, inaasikaso at pinapabuti ang kalagayan ng mga pasyente sa pamamagitan ng mga doktor, nurse at iba pang health professionals. Halimbawa ay ang St. Mary's Medical Center. Ang doktor ang siyang nangangalaga sa kalusugan ng mga tao sa komunidad. Pangatlo ay ang barangay hall. Ito ay isang opisyal na gusali o pasilidad na matatagpuan sa bawat barangay sa Pilipinas. Dito matatagpuan ang tanggapan ng punong barangay at ang sentro ng lokal na pamahalaan. Halimbawa ay ang San Lorenzo Barangay Hall. Punong barangay naman ang tawag sa namamahala sa mga barangay sa pamamagitan ng pagbibigay serbisyo at suporta sa kapakanan ng mga mamamayan. Pang-apat ay ang pamilihan o palengke. Isa itong lugar kung saan nagaganap ang pamilihan. Dito kadalasang nakikita ang transaksyon ng mga mamimili at nagtitinda. Halimbawa ay ang pamilihang barangay ng San Lorenzo. Ang mga tindera o tindero naman ang siyang nagbibigay serbisyo sa mga pamilihan o palengke upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga tao. Panglima ay ang simbahan. Ito ay isang lugar ng pag-aalay at pagsamba sa Diyos. Isa itong gusali o estruktura na ginagamit para sa mga relihiyosong ritual, pag-aalay ng misa o iba pang seremonya at panalangin ng mga mananampalataya. Halimbawa ay ang Our Lady of Peace Parish Church o Mosque. Mga pari naman ang siyang nangangaral upang magabayan ang mga nananampalataya sa mga aral ni Jesus. Ang imam naman ang siyang nagsisilbi sa mga moske at nagtuturo sa aral ni Allah. Ang pastor o ministro naman ay isang espiritual na leader na nangangaral ng salita ng Diyos, nangangasiwa ng simbahan at gumagabay sa mga mananampalataya sa kanilang pananampalataya at buhay. Ngayon naman mga bata ay mag-arts tayo. Handa na ba kayo? Mga panuto. Magbigay sa bawat mag-aaral ng isang bond paper o cardboard na siyang gagamitin nila sa gawain. Papipiliin lamang ang mga mag-aaral ng art form na unique na makikita sa bawat estruktura. Atasan silang isulat ang lahat ng mga taong nagbibigay serbisyo sa mga institusyon ng kinabibilangang komunidad na mapipili nila. Halimbawa ay ang atip ng paaralan, crescent moon ng moske, pakulayan ang kanilang nagawa at ipaskil ito sa pisara. Gamit ang mga larawan bilang clue, kilalanin ang mga institusyon sa lipunan na tinutukoy nito. Isulat ang sagot sa papel.
Day 2. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natatalakay ang mga gampanin ng mga institusyon sa kinabibilangang komunidad, tulad ng paaralan, ospital, at pamahalaan. Itapat sa mga taong naglilingkod sa tamang institusyong pinaglilingkuran nito. Ngayong araw, tatalakayin natin kung paano natutukoy ang mga gampanin ng mga institusyon sa kinabibilangang komunidad tulad ng paaralan, ospital o pamahalaan. Pagmasdang muli ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang tanong. Mga bata, ano ang napansin ninyo sa mga larawan sa kaliwang bahagi? Ano naman ang ipinapahiwatig ng mga nasa kanang bahagi? Ngayon, ibigay ang inyong mga ideya o opinyon tungkol sa salitang institusyon at gampanin. Ating talakayin ang gampanin ng mga institusyon sa komunidad. Narito ang isang pangkatang gawain. Handa na ba kayo? Para sa guro, maghanda ng isang halimbawa ng collage na siyang pwedeng tingnan bilang reference. Mga panuto, ipahati ang klase sa 3 grupo, paaralan, ospital at pamahalaan. Bawat grupo ay gagawa ng isang collage gamit ang lumang magazine, colored paper at iba pang art materials. Ipaalala sa mga mag-aaral na ang collage ay isang sining kung saan pinagsasama-sama ang iba't ibang materyales tulad ng papel, larawan, dyaryo, magazine at iba pang bagay upang makabuo ng isang bagong imahe o disenyo. Ang bawat collage ay dapat magpakita ng ano ang itsura ng institusyong itinalaga sa inyo. Sino-sino ang mga nagtatrabaho rito? Ano ang ginagawa ng institusyon para sa mga tao? Ipaliwanag ng bawat grupo ang kanilang gawa sa harap ng klase. Ngayon naman ay umawit tayo. Handa na ba kayo? Para sa guro, ipakanta sa mga mag-aaral ang awiting may pinamagatang mga institusyon sa komunidad. Maaaring gamitin ang tono ng isang sikat na awitin tulad ng Twinkle Twinkle Little Star o Leron Leron Sinta. Mga bata, bakit mahalaga ang mga taong nagtatrabaho sa mga institusyon? Paano natin maipakikita ang pasasalamat sa kanila? Ngayon naman ay mag-arts tayo. Handa na ba kayo? Para sa guro, maghanda ng mapa ng isang komunidad bilang halimbawa na siyang titingnan ng mga mag-aaral. Narito naman ang mga panuto. Balikan ang larawan ng aking komunidad at ang mga collage na ginawa ng bawat grupo tulad ng paaralan, ospital at pamahalaan.
Saan matatagpuan ang inyong paaralan? May ospital ba malapit sa inyo? At saan matatagpuan ang munisipyo o barangay hall? Para sa guro, pagkatapos bigyan ng Manila paper ang bawat grupo, gamit ang lapis, ipagawa ang isang payak na sketch o idisenyo ang komunidad na kanilang kinabibilangan. Patingnan sa mga mag-aral ang inihandang halimbawa na nakadikit sa pisara. Paalalahanan silang gumamit ng simbolo para sa bawat institusyon. Para sa paaralan, magpagupit ng isang gusali na may watawat. Sa ospital, magpagupit ng gusali na may pulang krus. Sa pamahalaan naman, magpagupit ng gusali na may bandila ng Pilipinas. Para sa guro, ipakita ng bawat grupo ang kanilang ginawang mapa. Hayaan silang ipaliwanag kung paano nila nilagay ang mga institusyon sa kanilang komunidad. Mga bata, ano ang napansin ninyo sa mapa? Saan matatagpuan ang mga institusyon sa inyong komunidad? Bakit nga ba mahalagang alam natin kung saan matatagpuan ang mga ito? Ipatugtog muli ang awitin at ipakita ang mapa habang inaawit ito. Tanungin ang mga mag-aaral kung paano makatutulong sa mga institusyong ito sa kanilang sariling pamamaraan. Kompletuhin ang pangungusap. Atasan ang mga bata na gumupit sa mga lumang dyaryo ng mga larawan o gumupit ng mga taong nagtatrabaho sa simbahan at palengke. Paalalahanan din sila na dalhin ito kinabukasan. Day 3. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natatalakay ang mga gampanin ng mga institusyon sa kinabibilangang komunidad tulad ng simbahan at palengke. Narito ang isang pangkatang gawain. Handa na ba kayo? Hatiin ang klase sa dalawang grupo. Ihanda ang mga larawan ng simbahan at palengke at ilagay ang mga ito sa isang panig ng silid-aralan. Ihanda rin ang mga larawan ng mga taong nagtatrabaho sa simbahan at palengke sa kabilang panig ng silid-aralan. Mga panuto. Bawat grupo ay may tagahanap na tatakbo patungo sa hanay ng mga larawan ng mga institusyon. Kapag nakarating sa dulo, pipili siya ng isang institusyon at babalik sa kanilang grupo. Isa pang kasapi ang tatakbo upang kunin ang tamang larawan ng taong nagtatrabaho sa nasabing institusyon. Kapag nahanap na ang tamang pares, isisigaw ng grupo ang pangalan ng institusyon bilang hudyat na natugmanan nila ito. Para sa karagdagang hamon, bawat kasapi ng grupo ay kailangang gayahin ang kilos ng taong nagtatrabaho sa institusyon bago sumunod ang susunod na tagahanap. Halimbawa, ang nakapili ng doktor ay aaktong nagsusuri ng pasyente. Ang grupong may pinakamaraming tugma sa pinakamaikling oras ang siyang panalo. Ano ang napansin ninyo sa mga larawang ito? Ano ang tungkulin ng mga taong nagtatrabaho sa institusyong ito? Bakit mahalaga ang bawat institusyon sa ating komunidad? Ngayong araw, tatalakayin natin kung paano natutukoy ang mga gampanin ng mga institusyon sa kinabibilangang komunidad tulad ng simbahan at palengke.
Ating talakayin ang mga gampanin ng mga institusyon sa komunidad. Hatiin ang klase sa 4 na grupo. Ipakita sa kanila ang larawan ng isang masiglang komunidad na may simbahan at palengke. Ngayon naman mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Maghanda ng 4 na malalaking larawan ng masiglang komunidad na may simbahan at palengke. 2 larawan ang may simbahan at 2 rin ang may palengke upang magamit ng 4 na grupo sa pagkompleto ng mural. Atasan ang mga mag-aaral sa bawat grupo na ilabas ang mga larawang nagupit o naiguhit. Ipadikit ito sa institusyon kung saan ito nararapat na ilagay. Ipamahagi sa bawat grupo ang meta cards na siyang pagsusulatan ng mga mag-aaral ng mga gampanin ng bawat institusyon. Pagsusulat at pagdidikit ng mga gampanin ng simbahan at palengke maging ang mga tao. Sa bawat bahagi ng mural, ididikit nila ng mga mag-aaral ang gampanin ng simbahan at palengke sa komunidad, maging ang mga tao na nagbibigay serbisyo rito. Halimbawa, sa simbahan, nagbibigay ng espiritual na gabay. Sa palengke naman, nagtitinda ng mga pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ngayon ay mag-arts naman tayo. Handa na ba kayo? Ang ating gawain ay ang paggawa ng simpleng mapa. Maghanda ng mapa ng isang komunidad bilang halimbawa na siyang titingnan ng mga mag-aaral. Mga panuto, mananatili ang mga mag-aaral sa kani-kanilang mga grupo. Ang bawat grupo ay gagawa ng payak na mapa ng kanilang komunidad gamit ang Manila paper o kartolina. Maglagay ng malalaking parisukat o hugis upang kumatawan sa bawat lugar sa mapa. Paalalahanan silang gumamit ng linya upang ipakita ang daan patungo sa bawat lugar. Maaaring gumamit ng arrow upang ipakita ang tamang direksyon. Ngayon naman ay punan ang exit slip ng tamang sagot. Basahin ang mga gampaning ginagawa ng mga taong naglilingkod sa lipunan. Lagyan ng X ang hindi tumutupad sa kanilang gampani. Isulat ang sagot sa papel. Sa tulong ng mga magulang, atasan ang mga mag-aaral na magsagawa ng simpleng field walking o paglibot sa paligid ng kani-kanilang mga lugar. Patingnan rin sa kanila kung alin sa mga estruktura ng mga institusyon ng kinabibilangang komunidad ang kaaya-ayang tingnan at alin naman ang hindi. Ipasuri ang mga gawain ng mga taong makikita nila sa pagsagawa nito. Kung hindi ito makakaya, ang guro ang siyang maghahanda ng mga impormasyon at ibibigay na lamang sa mga mag-aaral. Day 4. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ibabahagi ang pangangalaga sa mga institusyon sa kinabibilangang komunidad at nakaguguhit ng mapa ng mga institusyon ng kinabibilangang komunidad. Ngayon ay maglaro tayo. Handa na ba kayo?
Maghanda ng bola na gagamitin sa pagsisimula ng klase. Sa salyo ng isang awitin, ipasa-pasa ng mga mag-aaral ang bola at kung sino man ang may hawak ng bola nang huminto ang awit, siya ang sasagot sa tanong. Ang mga tanong ay tungkol sa mga gampanin ng mga taong naglilingkod sa mga institusyon sa kinabibilangang komunidad. Ngayong araw, tatalakayin natin kung paano na ibabahagi ang pangangalaga sa mga institusyon sa kinabibilangang komunidad at nakaguguhit ng mapa ng mga institusyon ng kinabibilangang komunidad. Mga bata, kung makakakita kayo ng mga basura sa daan o paaralan, ano ang inyong mararamdaman? Sa palagay mo, bakit kaya ito nangyayari? Bilang isang mag-aaral, may magagawa ka ba para masolusyonan ito? Ano-ano ang mga ito? Ating talakayin ang pangangalaga sa mga institusyon ng kinabibilangang komunidad. Narito ang isang pangkatang gawain. Handa na ba kayo? Ang ating gawain ay tungkol sa paggamit ng mga impormasyon mula environmental scanning. Igrupo sa 5 pangkat ang mga mag-aaral. Atasan ang bawat grupo na pumili ng leader at kalihim. Ang leader ang siyang mangunguna sa pagpapalitan ng mga ideya ng bawat kasapi sa grupo. Ang kalihim naman ang siyang magsusulat ng lahat ng mga napag-usapan sa grupo. Gamit ang mga nakuhang impormasyon mula sa ginawang environmental scanning, pag-usapan ng grupo ang mga obserbasyon at nakita sa kanilang komunidad. Mula sa mga napag-usapan ng bawat grupo, punan ang graphic organizer. Mga bata, saan kayo pumunta nang isinagawa ninyo ang environmental scanning? Pangalawa, nadaanan nyo ba ang lahat ng mga istruktura ng mga institusyon sa lipunan ng kinabibilangang komunidad? Pangatlo, naalala nyo pa ba ang mga dinaanan ninyo? Pagtalakay sa paksa. Talakayin kung paano nakatutulong ang bawat isa sa pagpapanatili ng kaayusan sa mga institusyon ng kinabibilangang komunidad. Magbigay ng mga halimbawa ng simpleng gawain tulad ng pagpapanatili ng kalinisan sa silid-aralan, paggalang sa guro at kaklase, at pagtulong sa kaklase na may hirap sa gawain. Pangalawa, paggawa ng commitment task list. Magbibigay ang guro ng isang talaan na naglalaman ng posibleng gawain upang makatulong sa kanilang paaralan o komunidad. Pumili ang bawat mag-aaral ng 3 gawain na kaya nilang gawin sa loob ng 1 linggo. Halimbawa ng task list ay magwawalis ng silid-aralan araw-araw, magpapahiram ng gamit sa kaklase, magpapakita ng paggalang sa guro at mga nakatatanda, at magtatapon ng basura sa tamang lalagyan. Pangatlo, pagmomonitor ng kanilang gawain. Sa pagtatapos ng linggo, iuulat ng bawat mag-aaral kung alin sa mga napili nilang gawain ang kanilang natupad. Maaaring gumamit ng sticker chart o checklist upang masukat ang kanilang aktwal na pagtupad sa kanilang mga tungkulin. Pang-apat, pagpapakita ng resulta. Magkaroon ng maikling pagbabahagi kung paano nila naisakatuparan ang kanilang gawain at kung ano ang kanilang natutunan. Bigyan ng simpleng pangaral o papuri ang mga aktibong tumupad sa kanilang mga pangako. Day 5. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang naiisa-isa ang pangunahing direksyon.
na ipakikita ang kasanayan sa pagsasabi ng direksyon o pagturo ng direksyon. Ikatlong lagumang pagsusulit sa makabansa 2. Mahusay mga bata! End of week 6. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!